Magmula sa nakakapangilabot na daan ng Samar, dalawang sementeryo ang ating ginala, na tiyak may kwentong kababalaghan. Di umano marami nang namatay sa sementeryong ito. Samahan niyo ako sa dalawang episode natin ngayong araw at tuklasin natin ang mga nakakapangilabot na ganap sa isang gabing paggala ko sa sementeryo ng Samar. At ano nga ba ang kaugnayan ng isang manika na ipinako sa nicho ng isang sementeryo? So ito na mga master, nagna-number 4. Ay, malakas talaga yung malakas nga yung presensya nila dito. Oo, kasi itong highway na to mga master, yan, ito po yung mismong dinadaanan na marami pong na-aksidente dito po sa harap ng sementeryo. Mga master, ngayon lang po ito uli ginagamit itong na to, pandetect. Nagpupula po siya, sobrang lakas po ng presensya talaga dito. So nandito na tayo sa sinasabi nilang killer cemetery. Oo. Bakit ba tinawag na killer cemetery? Pag-usapan natin sa loob. Pasukin natin yung loob. Kasi mga master, talagang sa buong Samar. So dito po sa Western Samar ay kinatatakutan ang sementeryong ito. Ikikwento ko sa inyo kung bakit. Kasi umpisahan natin dito po sa malaking puno mga master. So nakikita nyo itong hawak ko. Hindi siya umaalis sa pagiging nagle-level 3 siya. Gusto ko kasi abutin to ng at least level 5 para sasabihin natin na katabi lang natin o malapit lang sa atin yung mismong elemento o di kaya yung sinasabi nilang nagpapakitang babae dito po sa killer cemetery na ito or dito po sa harap ng kalsada. Kasama ko yung pinsan ko mga master dito po sa Leyte, Samar, sorry. At ito na nga po, oh my gosh, teka. So magte-10 na po ng gabi pero marami pa rin dumadaan. Kaya lang kinatatakutan itong puno dito na to mga master. Yan. Lapitan natin at papasok tayo sa sementeryo. Nagtitindigan yung mga balahibo. Namamatay yung papalapit pa lang kami sa puno ay nagtindigan ng balahibo ko at namamatayan na kami ng flashlight. Pero syempre, tuloy lang ang gala natin sa loob. Papasukin na natin ang sementeryong ito. Sa left side. So ito yung puno. Oo, ito yung puno. Ang creepy. Tabi-tabi po. Kinikilabutan ako. So dito medyo bago pa. Saan tayo dadaan? Sa kabila, Ito, hindi, parang parehas lang. Oo. Tara, dito tayo. Dito ko mas feel dumaan. Ano ba, prutas? Ano guys? Uy, ubulam na. Hindi na yan. Ang kadiri sa cemetery. Pati pasayan, no? Ba't nakakarating dito? Ayun. Asan pasayan? Ayun, no? Maliliit, ayun, no? Ayun. Ayun, no? Ayun. Parang goods yan, ah. Parang red shrimp. Ito pa, oh. Ang dami naman. Ito ano to eh.
Galing mo, may dagat na dito. So may nagagapansin sa akin guys, itong parang meron ditong nakastand na parang box. Tapos meron po siya sa ibabaw na parang may tela. So ayan, ilalim. So subukan natin gamitin tong detector natin na talagang nakaka-detect ng mga energy na malalim. So nakita mo siya, maabot siya sa gitna. Tabi po. So ito mga master, akala ko luma ito. Hindi naman luma. Ginagamit dito. Habang kinukuhanan ko ng shots ang punong ito, ay may narinig akong parang tinutuklap na balat ng puno. Mga master, ngayon lang parang may narinig po akong nagbabalat. Oo. Sige ba naman? Agaw pansin sa akin na isang musileo pero nawala po yung kanyang rebulto. Yan. Tapos meron din tulusan dyan. Ang creepy naman. So dito tayo sa part na to. Mas okay ako dito. Ang taas naman ng mga ano dito, puntod. Ano yung parang second floor na yan? So mga master, pag-usapan natin saglit habang nandito po tayo sa sementeryo. Naririnig ka? Parang ano? Parang may ano? Aso? Dito lang. Anong boses? Parang kumakato ba? Hindi, natural yan, normal lang yan. So, yung mga master, tignan nyo. Hindi siya nag-iiba. Ikikwento ko lang sa inyo saglit yung tungkol po sa ano, maiba tayo. Yung sinabi nitong pinsan ko, di ba may sinasabi ka na yung sa Biringan? Ah, sa Biringan? Oo, Biringan. Yung sa Biringan mga master, yung sinasabi nakatira daw doon na nagbabantay, palipat-lipat daw po yun. Kumbaga may bantay daw po sa Biringan. Ngayon, lumilipat sila sa iba't ibang puno. Tama? Yung ano, yung babae na yung tawag na si Carolina. Si Carolina? Yun yung ano, yun yung parang nagmamay-ari ng Biringan City, oo. Oo, ngayon. Yun dyan kasi siya, ano, palipat-lipat ba kung saan yung may mga puno na baliti na malalaki, doon siya nakatira or kahit anong puno, basta malalaki. Base dun sa kwento? Oo, base dun sa kwento na narinig namin. Oo. Ngayon, kasi inihintay ko lang itong magkarga pa ng another kung mapupuno itong mga master. Pag-usapan natin saglit. Tapos, itong sementeryo to, maraming na-aksidente. At namatay. Oo, may namatay. Pero kailan yung huling update dyan na may na-aksidente? Last year siguro. Ngayong bago wala eh. Okay. Siguro may disgrasya lang, na aksidente lang, pero na ano naman. Na nabubuhay. Oo. Kahit ito yung pinaka road papuntang Catbalogan, Samar, ngayon mga master, maniniwala ka ba na itong sementeryo marami din daw inilibing dito ng mga mambabarang? Oo. At isa po sa pupuntahan natin ngayon, isang libingan dito, di umano, ng isang mambabarang na naging manlalason din. Syempre pagka manlalason, may mga hinahalo sila sa pagkain, di ba? Ano yung hinahalo nila sa pagkain? Meron ba silang chemical o inilalagay? Parang mag-record lang yata, alam ko kasi kung ano,
yung panghilo ba? Hilo. Wala namang nilalagay. Parang magic word lang talaga yung nagamit nila. Lalo na kung ano nila yung tao, parang trip ba nila. Oo, salitang Latin, ganun. So nag-iingat po talaga tayo sa bawat kakainan natin. Hindi lang po sa summer mga master. Hindi ko po sinasabi, personal, wala po akong alam dito. Kumaga, ito po ay di umano na sinasabi sa atin ng mga nagkikwento na dito raw po talaga sa summer ay marami din daw. At meron din ditong isang isla na kinatatakutan pero hindi pa natin mapupuntahan. O subukan nating ilagay dyan sa screen. Di umano, ito raw ay tirahan ng karamihan sa mga mambabarang. Ito raw po yung Taluluran Samar na gusto ko rin puntahan at gusto ko din kunin yung side nila na para ba malinis yung lugar. Kasi ang pag sinabi raw dito na Taluluran ay Talalura. Sorry mga master. Talalura ay ibig sabihin pagka Talalura ka, taga Talalura ka, isa ka raw sa mga sinasabing marunong mangkulam kasi doon daw yung mga tirahan ng mga magagaling daw na mangkulam dito po sa Samar. So saglit at puntahan na natin yung sinasabi ni umano na mambabarang na nakalibing dito. Pero yun po, disclaimer, hindi na po natin ipapakita ng bongga yung kanyang punto pati yung details. So ito mga master, itago na lang po natin siya sa pangalang Ligaya. So itong si Aling Ligaya ipinanganak po ng 1930 at namatay po siya nitong 2020 lang. At mga master, ito kasi ay sinasabi nilang napakahusay daw na talagang pinupuntahan, binabayaran na mangbabarang. So pag sinabing mangbabarang, mangkukulam, ano ang pinagkaiba nun? I-comment mo ang iyong palagay. Pero para sa akin, ang mambabarang, sabi niyang dito sa Bisaya ay pag sinabing mambabarang, mangkukulam, anong pinagkaiba? Tinagalog lang. Tinagalog lang? Oo. So sa amin naman mga master, hindi po ganun. Pag sinabing mambabarang sa Bulacan or sa Katagalugan, ang intindi ng karamihan ay uod ang ipinapalabas sa bawat bahagi o bawat butas po ng mga katawan ng isang tao. Unlike naman po ng isang mambabarang o mangkukulam, ay gagamit po yung mga manika, gagamit po ng mga itim na kandila upang unti-unting tipilin ng isang buhay ng isang tao na kanyang kaaway. So ito, sinasabi di umano na ito raw ay namatay din ang pumatay din sa kanya yung kapwa niyang mambabarang din. Kasi hindi raw kaya ng kumbaga nang kukulam din daw ito ng lalason. Kasi pangkaraniwan dito po mag-iingat ka raw pagdating sa pagkain mga master. Kasi mga master, dito po sa Samar, yung sinasabi nila na pag-ingatan daw yung mga tao na hindi naman lahat. Masasabi natin na pag tinapik ka, tapikin mo din. Gantihan mo din ang tapik. Pag binati ka, batiin mo. Syempre, pero pagka ikaw ay sinasabi natin na basta yan para kang pag napagkatuwaan ka din. Oo. Siyempre lalong na po dito sa sementeryo. Hindi ko nga alam kung saan ko nakuha yung parang kalmot na ito. Saan galing? Parang hindi ko alam ba't may ganito ko. Ano to? Kalmot ba to? Ha? Kalmot? May kalmot. Yan o. Para siyang kalmot. Pero ako talagang tiwala talaga. Unang-una, magtiwala ka talaga sa nagbabantay sa'yo na meron kang anghel na nagbabantay sa'yo. Kasi pag pumapasok ka sa mga ganitong lugar, sabi nila meron daw ako mga pangontra or what. Ito lang po ang dala ko. Pakita niya. Ano yan? Kuko. Baka mapas ko na sa gating. So ito, subukan nating tapatan ito kung nandito po yung itong mambabarang. Hindi pangkaraniwan ang laki. Kasi nga pinag-uusapan siya. Pag sabi nga nila mga master, pag pinag-uusapan ng isang kita mo, hindi siya nagkakarga ngayon. No? Tingnan ko sa labas.
Hindi siya nagkakarga ngayon mga master. Nagkakarga. Pumapasok dito. Lumalapit din. Oo. Lalapitan ako. Na-videoan mo? Oo. Naka-video? Hindi ko alam kung nakatapat sa yung camera ko. Sige, tingnan natin. Para akong susuburin ng paniki. Tara, tayo. Yung tiyempo na pauwi na kami ay hindi ko sinasadya na makahagip ng hindi ko maipaliwanag. Ito ay tignan nyong mabuti. Para bang mistulang nakasaya na walang ulo at mistulang nakatayo lamang siya. Titigang mabuti mga kamaster. So mga master, ngayon lang po, yan, kaya kami paakyat na, parang nagalit po yung napansin namin doon sa Manika. May nakakagulat naman to. Ayusin mo. Hindi, mga master, wala po talaga nagbiro sa amin. Hindi po oras ng biruan. Meron po talaga humampas ng bote. Narinig po, i-replay ko po. Tignan nyo po sa screen. A few moments later. Ngayon, samahan nyo akong ikutin ng sementeryong ito na pinamumugaran. O na madalas nakakakita ang mga tao dito ng sinasabi nilang di umano nagaan yung hayop na mga aswang, or syempre pagka aswang nagaan yung hayop din yun. Pero hindi ako nag-iisa. Good news ito para sa ating mga supporters, dahil kasama ko yung kapatid ng pinsan ng aking mother o dito sa Leyte. Yan, shout out. At ito po yung may bali 3 barako yung mga yan. Wala kayo sa shout out. Ay, shout out mo po kami. Shout out sa mga nagtatrabaho kay Anteng. Ito yung pinakasira-sira. Akong pinakagwapo. Oo nga, oo. Halata naman ito. Para matatakot yung multo. Sige. Dito guys, dito kayo makikita na hindi nyo pa nakikita na kababalaghang nagiging hayop. Dito sa cemetery. Ano nagiging hayop ang alin? Yung mga Hindi, I mean, tao sila, tapos biglang nagiging hayop. Ano yun? tao sila, pero hindi sila nagpapakita ng tao, pero nagpapakita sila parang hayop. Tao sila, pero biglang nagpapakita ng hayop. Parang nag-aan yung hayop. Oo, nagaan. Maraming nakikita dito. Itong taong to. Tao ba? Tao. Dali, wala kang babatiin. Hi po! Nandito po kami mga Lodi. Dali, ikaw naman. Shoutout ba asawang buntis? Shout out po sa mga tagaliti dyan. Hindi, asawang buntis. Baka mga nakawag. Shout out sa Sawang Montes. Hindi niya alam na nandito ako sa cemetery ngayon. Yan, first time po nilang makasama. First time ko po makapunta sa So ito mga master sasabihin ko sa inyo, mga barako yung mga yan. Mga tunay na lalaki yan, pero walang tatakbo. Kasi mahirap na, mo naman. So, ikutin na po natin dahil may mga lumang nicho daw sa pinakaloob nito. Papasok tayo. Ito po yung mag-aalas 12. Anong oras na? 11:43. So let's go. Ano pag makita kami? Ang hirap naman ang daan. Ituro nyo lang. Pero walang tatakbo. Okay po. Dito natin sa kabilang daan. So meron ako napansin ditong parang bahay ang loob niya. May nakasulat. Ano to? Ano yung nakasulat? Hebo. Ano? Jebon? Kapitana. Hebonet? Ano? Jibong. Jibo. Happy ka pa. Baka mamaya. Walang tatakbo ha. So mga master, marami nagsasabi sa akin na magsama nga ako. Pero minsan, alam niyo naman, minsan lang tayo magsama. Magkakatakutan namin yan. Mga katao din yan. Hindi, syempre, hindi natin sila nakikita. Tabi-tabi po. Ang creepy. Ay, ang creepy. Ay, ang creepy. Ay, Yan. May bal mong pintuan yan. huwag kami ingay, may narinig kayo? Minga. Hindi. May nagsalita.
Boses babae. Sabi, oh, parang ganun. Parang kinalabit yung pet. Oh. Bakit kinakandot yan? Lagi bawal sa YouTube yun, mga ganun salita. Mag-sorry ka. Ay, pasensya na. Imagine ko lang, ang hirap yung pag gusto mong tumakbo dito kasi hindi tatakbo pantay yung daan. Wala nang tayo tatakbuhan. Dito. Patong-patong na tayo sa Oh, sige. Sino mauuna? Oh my gosh, ito agad butas agad oh. Sino mauuna? Ako, gusto mo. Flashlight lang, huwag po mauna. Bumibigat yung pakiramdam ko dito, parang walang hangin. Kano mo na? Handa na ba kayo? Tignan niyo yung mga master, isa namin kasama. Pakita mo yung paano. Yan, naka-ready daw siya para if ever. Ako nga mauna. Ang bagal niyo eh. Ako lang paplas. Ako muna mauna. Ay, may step dito. Tabi-tabi po. Ay, parang nagsasalita talaga eh. Nasaan yung mismo pinapatungan ng patay? Yung mismo pinapatungan ng patay? Nasaan? Yan! Hindi, yung ano, yung pinaka Dito may alam nito eh. Dito kasi ng libing yan dito. Bago ilibing. Diyan. Tabi-tabi po. Ay! Akala ko ba pababa? Bago ilibing, ilalagay mo na dito. So isa itong ano dito pinapatong. Tabi-tabi po. Ano to? Kandila? Kandilang itim? Bakit nagkaroon ng kandilang itim dito sa sementeryo? Speaking of itim na kandila, itong nicho nakita namin mga master, wala po siyang pangalan, pero itim na kandila po yung itinulo sa kanya. Patunayan natin itim. Ayun, lalapitan ko. Hindi po yan mga master na bunga ng sunog, dahil itim po talagang kandila yan. Yan ako kinikilabutan sa ganyan eh. No, anong palagay mo? Bakit itim na kandila yung itinulo sa kanya? Ayan, tingnan nyo. Hanggang ilalim itim. Ano sa palagay nyo? Kayo, bakit ano? Bakit itim na kandila ang itinulo sa kanya imbis na puti? Kasi ang alam ko, pag pati talaga puti talagang kandila. Oo. Na ginagamit. Ikaw Pero, sa? Simula pagkabata ko, di pa ako nakakita ng kandila na itim. Ngayon? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Bakit itim ang inilagay dyan? Kahit ako man, tagal-tagal ko na nagbablog. Ikaw, sa palagay mo, bakit itim? Hindi ko lang. Kaya pagtingin niya naman pula. Ngayon lang ako nakapunta. Ikaw, ito tanongin natin si Master. Anong pangalan mo, Master? Ako pala si Leo Xiong. Oo, yan si Leo Xiong. Wala naman talagang pulang kandila o itim eh. Talagang puti naman talaga eh. Maliban lang sa hindi naniniwala sa itim o Hindi, puti. ang tanong ko sa'yo, bakit ngayon ka lang ba nakakita ng isang kandila na tinulo sa patay na itim? Ngayon lang talaga ako nakakita na itim. Hindi, ang tanong ko bakit? Bakit sa tingin mo itim ang itinulos dyan? Eh hindi ko nang talaga alam yun bakit itim. Hindi, anong palagay mo nga? Eh talagang puti naman talaga yung kandila. Sus, seryoso. Sige na nga. So, ito, may pupuntahan na kami ditong kakaiba. Parang may sumusunod. Ito lang ka talaga ka. Ngayon naman parang may sumusunod naman. Parang pinipigil lang tayo sa pupuntahan natin. Pero hindi kami papaawa dahil gusto kong makita itong kakaibang nicho na ito. Yan may mga nicho yan pero ayun. May tao. Naririnig ko yung hakbang eh. May tao. Ang sumusunod talaga. Hindi kaya tanod yun? baka sit.
Sige, let's go. Oh, may ano dyan. Ano lang, susugod tayo. Ay, may kakao. Ang lusog ng kakao. Ay, ayun, narinig may gate. Ang lusog ng kakao. Ay, ayun, narinig may gate. Narinig ko yun. Narinig mo? Bumukas, di ba? Nabukas. Ayun ang sinasabi ko mga master. Kung hindi man sila nagpaparinig, hindi din sila, ayan. Pero hindi nagpapakita. O kayo po ang saksi niyan. Kasi ako, hindi ako nag-iimbento ng vlog. Alam niyo yan. Tsaka ang nakaka-experience yung mga nakakasama ko. So mga master, sana po samahan niyo pa yung buong video dahil Baka hintayin pa tayo sa multo. Tingnan tayo may daanan. Baka ahas makagat sa atin. Yan makapatay sa atin. Hindi yung multo. oh my gosh. May nagsasalita nga eh. Kanina ko pa naririnig eh. Tabi-tabi. Oh my gosh. Ayun no? No? May nagsasalita. Kanina pa nga eh. Ayan. Parang papalapit dito. Mga master, comment below nga kung naririnig niyo po yung nagsasalita kasi hindi ko sure kung naririnig dito. Okay. Pero anong sabi? Di ba balak daw tong tibagin tong sementeryo ito? Kasi ano mo ito, parang tatanggalin. Kasi yung bagong filter. Tabi-tabi po. Walang mga bahay dyan sa baba. Tsaka ito guys, iba yung sumasakit yung tiyan. Parang sumasakit yung tiyan ko na ewan. Ganyan ako pagka ano eh, nakakaramdam ng ano minsan eh. Sakit yan, buntis lang eh. Masakit yan, buntis. Hindi na lang ito pang atorog. Mga master nagpahinga muna kami saglit dito sa isang may upuan dito. Oo, ngayon meron pa akong di inaasahang nakita na kinilabutan po talaga ako. Hindi ko po alam kung anong trip or bakit po may manika dyan. Ayan o, na mayroong puting tela sa may loob ng isang salamin. Ako po, hindi ko po sure kung sino po yung gumagawa nito o kung yung may-ari, pero bakit niya po inilagay yan dyan ng ganyan. Sorry to say pero natakot po talaga ako. Wala na po akong pakialam kung anong iisipin ng naglagay dyan, pero ako po, natakot po talaga ako. Kasi kanina po, kaya kami nagpahinga, nininervyos ako, hindi ko alam kung bakit, para akong hindi makahinga, napapalpitate ako. Bakit nilagyan ng manika dito? At yung manika, meron po ano ito? Anong papel ba yun? O telang puti? Yung nasa loob ng Kaluluwa niya. tabi-tabi lang po. Ang creepy. Mas lang. Bakit niya nilagyan ng ganito? Sino naglagay nito? Lapitan natin guys. Ay, may parang papel na nakasulat. Ayoko pong buksan yan. Yan o. Mga master, yung manika, mayroong butas yung... May butas po yung paa, yung binte. Ay, hindi siya ipinatong lang basta. Tingnan nyo. Dadahan. Mga master, ipinako siya. Ipinako po ang isang manika dito sa sementeryo. Yun ang sinasabi ko na, kaya talagang kating-kati yung paa kong gumala ngayong gabi. Kasi meron tayo talagang makikitang hindi ko ano. Kasi ganyan po ako, nakakapil po talaga ako na. Ayan o, ipinako. Ano ba? Oh. Gipakuan ba? Kanang manika. Abi ko, inano lang. Pinatong lang ng ganyan. Ipinako ang manika. Mga master. At ito lang. Hindi na po namin gagalawin kung ano po yung nasa loob po dito. Ito. Masulat na ito. May papel na nakasiksik sa loob eh.
Anong trip? Bakit ganyan? Nakakapangilabot naman to. Sa'yo? 12:08 in the morning. So sa atong alas 12 po namin nakita itong isang manika. Nagtataka lang po ako. At ano ang kinalaman nito? Bakit nakakapanghilabot na ipinatong dito po sa harap po ng kanyang nicho? Ngayon, ito pa nakakaano. May butas at may butas din dito. At walang buhok yung manika. At naka-side, doon siya nakatingin sa bandang side. Ang nakakapanghilabot, parang may buhay ano. Parang nararamdaman mo yung manika, parang may buhay. Hindi mo alam kung ano ba or something. May something sa kanya. Ngayon, itong ano, may nilagay dito, hindi ko lang kung alam. So, bubuksan natin ito mga master kung ano laman ito. Inayos ko lang yun, oh. Galit eh. Mga master, parang may nambato malakas. Binato yung ano, no? Sure ka, hindi kayo? Yeah, ba? Yeah, inayon ko lang yun. Sabi ko, puta na tumba ah. Tapos bigla lang... Hindi ikaw? Hindi. Ano? Hindi ako. Ba't? Hindi ikaw? Hindi. Sino nambato nun? Kahit mamatay pa magulang kung binato ko yun. Hindi po kami natatakot. At ang Diyos lang po ang dapat katakutan. Tara na, may buhay eh. Parang inuuga akong ganun. Napipil ko ngayon eh. Para siyang may buhay. May something. Tara, dun tayo. Samahan nawa po kami ng Panginoon mga master kasi wala po kaming intensyong masama. Baka ikaw ay. Ay, huwag kayo magbiro ng ganyan. Nanlalambot yung tuhod ko. May marumaga na. Tara na. Pero Nagkakaramdam ba ka? curious lang ako. Tignan muna natin yung nakalibing dito kung sino. Kung babae. Tignan mo nga. Tignan natin. Pero hindi ko, i-blurred ko din po. Ipinako yung manika. Ayan o, walang pangalan o. Hindi niya pinangalanan. Hindi mas madalangan din hinaanin kasi para madalagan namin tayo. Tara na. At pinagtataka ko mga master, sa lawak po ng sementeryo, bakit doon kami dinala? O bakit, nung nagpahinga kami, doon ko talaga eksakto nakita yung manika na yun, na parang may ipinapahiwatig. Kasi ako, ang ramdam ko, parang hindi talaga kamag-anak ng ang naglagay doon ng namatay. Kasi maybe, pwedeng ginawang sumpa yun, or may malaking galit doon sa namatay. Pwedeng gano'n, pero hindi natin sinasabing yun talaga. Hindi umano, yung mga ganyan, ginagamit nga, yung mga manika, ginagamit talaga sa mga ano yan. Tsaka yung manika, parang may buhay. Parang titignan mo siya, parang parang pakiramdam mo buhay siya. Parang ganyan. Matawa na kasi. Tapos yung buhok, kunti na lang. At saka nagtataka lang ako, pero yung unang kita ko, hindi naman siya nakatingin doon sa bandang left side eh. May nakita akong matanda na puti yung buhok. Kaso hindi ko na sinabi kasi baka matakot yung kasama namin. Kaso yung flashlight ko, ano lang gamit ko yung cellphone. Kaya yun, hindi ko na sinabi. Pero sino yung sa tingin mo sumusunod sa atin? Yung nararamdaman ko yung matanda. Matanda. Yung kasunod. Hindi, ano nauuna pa ka sa atin eh. Ay, nauuna pa sa Nauuna pa sa atin. Oh my gosh, mga master. Kaya pala iba yung pakiramdam eh. Kaya yung sabi ko, ako lang lagi mauuna. Nauuna pa ka sa atin eh. Yung number 1 na natatakot ako, doon pumunta tayo sa baba. Anong nakita mo doon? Kasi doon ko talaga naramdaman na parang ayaw talaga tayo papuntahin doon. Kaya hindi pa nga ako pumunta doon sa pinakababa eh. Yung sa baba talaga, parang sapa na yun. Mga lumang nicho na yun. May Parang sapa. nasa sapa na yun. Lumang nicho. Parang sa Tagalog, hindi na pinupuntahan ng mga kamag-anak. Lumang nicho na eh. Nasa mismong sapa na yun. Oo, parang sapa na. Yun yung nakita mo matanda. Iisa lang yung sumusunod sa atin, yung matanda. Pero nung nandun tayo sa may manika na yun, yung nararamdaman ko, 3 yung sumusunod sa atin. May matandang lalaki na kunti na lang buhok. Dito sa gitna walang buhok. Tapos bata. Mga 3 years old.
Paikot-ikot lang. Yun kasi, ewan ko lang mga master kung Tapos naririnig. sama-sama pa sila. Anong ibig sabihin nila? Bakit ano? Parang hindi talaga pinapaway na talaga tayo. Kasi alas 12 na yun. Mahigit. May tumatawa? Yung kasama natin tawa ng tawa, kaya hindi natin marinig masyado yung nagsasalita. May bumabato, may nagbubukas ng gate yung parang Oo, ginagawa. narinig nga yung gate mga master. Tapos ang nagtaka lang talaga kami, bakit yung manika ipinako? Kung iyon, pag-aari iyon ang namatay. Kung pag-aari iyon ang namatay, di sana inilagay lang doon, di ba? Or ano, pero yun ipinako talaga. Tapos anong sabi mo, yung mismong nakalagay doon, orasyon yun. Oo. Para ano na yun eh. Kasi makapal na papel eh. Orasyon. Makapal, Oo. nakapitupi Kasi- ano? Pag isa ano yun, pag sa patay talaga yun, yung nilalagay talaga doon. Picture. Picture Oo, talaga. picture talaga, di ba? Pero yung nakalagay doon, papel. Na Yun parang, yung, kung sa ano, yung notebook, Pero sa tingin mo, pag binuksan natin yun, may pwedeng mangyari sa atin. kaya hindi na ako lumapit doon. Kinakabahan na ako doon eh. O mga master, buti na lang din namin binuksan. Tas, So, parang may nag-ano ba sa isip ko, nabuksan. Oo, nagkakalampagan yung mga yero. Nakakuha lang. Makagalit pinuntahan. Oo nga, galit. Kasi hindi nila inaakala na may pupunta doon. Pupunta ng malalim na gabi. Ang nakakuha lang, at nadudulog. At nausagot. Siya, paglabas namin ng cemetery, nagsusuka siya. Oo, nagsuka ako pag gawas ko. Tapos, pag nandito ako, nag-iuyos ako, hindi ako ubo ng ubo. Nung nandun ako, ubo ako ng ubo, bawat lakbang ubo. Ubo. Yung dalawa nga, digay ng digay eh, yung kasama namin. Tapos, Thanks for watching. Please don't forget to like, share, or subscribe for more videos and follow our Facebook page at Real Master Gala. Click the link below. Thank you!